Magandang araw, sambayan ng Pilipino. Magandang araw sa ating mga kababayan. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng Balita at Talakayan. Mga kababayan, maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta, pagtangkilik at panonood sa ating mga balita at talakayan sa mga videos na ina-upload po natin dito sa Ka Eric Celis YouTube channel. At maraming salamat also sa inyong pagsubaybay at pag-follow sa aking Ka Eric Jeff Celis Facebook account. At sa ating mga kababayan, nais rin po naming ipaabot ni Ma'am Lorraine, ni Dr. Lorraine Maribadoy, ang ating kapartner sa Bigwas ng Agila, ang inyong patuloy din na pagsubaybay sa mga programa namin ni Ma'am Lorraine Maribadoy sa makabuluhang talakayan ng ating mga kinakaharap na issue sa ating bayan. And sa mga nagnanais na mag-volunteer na tumulong po sa ating People's Advocacy Center, ang Bangon Sambayanan People's Movement, ang ating ginagamit po na GCash line ay ang numero na 0916-308-7710. Uulitin ko po ang numero na 0916-308-7710. Rohilda Celis po, kay Langging po ang pangalan na yan. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Mga kababayan, talakayin po natin itong balita na nagagalit daw di umano itong mga miyembro ng House Committee on Injustice. Imbis na House Committee on Justice, tinatawag po ito na House Committee on Injustice. Nang tinawag ito ng iba't ibang mga grupo, pati po ng ilang mga netizens and political commentators na nagsasagawa na ng kangaroo court trial dyan po sa House Committee on Injustice, rather than just facilitate, evaluate, and process ang impeachment complaint na sinasabi laban kay Vice President Sara Duterte. Aba, nakakaramdam din po at naging sensitive bigla itong mga alipores ni Martin Tambaloslos at mga tauhan nila Marcos at ng mga grupo nila sa sindikato nila dyan sa Kongreso. Bigla po nilang sinabi na nag-aabuso daw sa pagkokomentaryo ang mga tao kung tinatawag na mini kangaroo court ang nagaganap dyan sa House of Representatives. Aba, dapat lang naman natawagin ito na mini kangaroo court trial at nararapat at tama lamang din na ang ating Vice Presidente ay hindi mag-attend personally dyan sa walang kabuluhan, mapangwasak at may panunulsol ng panguudyok ng pandaraya sa proseso, itong mini kangaroo court nga na kondukta ng sinasabi nilang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Bakit naman nararapat lamang na tawagin itong kangaroo court ang ginagawa dyan nila? Dahil kay Speaker, may maleta tayo na si Luistro at mga alipores niya, itong si Adjong Alonto, itong sila Tere Ridon na sinipa ni Pangulong Duterte sa kanyang gobyerno dahil abusado ito sa travel ng travel, ikot ng ikot at lakwat siya ng lakwat siya. Okay? Sino pa mga nandyan? Itong mga grupo po nila Benny Abante, nila Lula Layla de Lima, ang mga komunistang terorista na nasa loob ng party list group na nagkukunwaring kongresista din, no? Kagaya nila Antonio Tinio at mga grupo nila. Ito po ay mga rabid anti-Duterte. Yun lang po ang motivation nila. Mapigilan ang muling pag-angat sa gobyerno at pamunuan ng gobyerno ang isa na namang Duterte sa katauhan po ni Vice President Sara Duterte. Kaya una, bakit po nararapat at makatarungan lamang na tawagin po na mini kangaroo court trial ang nagaganap dito po sa House of Representatives? Sapagkat una, ang trial o ang pagkakaroon ng mga patutuo at presentation ng ebidensya at mga pagsuporta sa aligasyon
ng kung sino man ang nag-aakusa kay Sara Duterte bilang part ng impeachment complaint, ay doon po yon sa Senado. Nandoon po sa saligang batas natin, nakasaad yan na ang impeachment trial ay gagawin at gaganapin sa pagbubuo ng Senate Impeachment Court. So ang mga aligasyon, ebidensya, testimonya at mga testigo, doon dapat yan i-present sa may Senado. Kung aprobahan na ng House of Representatives na mayroong sapat na batayan, sufficient in substance, sufficient in form, at naniniwala sila, at least ang 108 na mga miyembro ng House of Representatives, that is the minimum requirement, 1/3, na pipirma para maniniwala at aprobahan nila ang impeachment complaints versus the Vice President, then it can be transmitted to the House, from the House of Representatives to the Senate, at doon na i-present ang mga ebidensya. Ngayon pa lang ginagawa nila, nag-fishing expedition. Nagsasagawa po sila ng pamimingwit at mga pangangalkal ng ebidensya. Nagreklamo na nga kayo May complainant, di po ba? O yung complainant walang dalang sapat na batayan ng ebidensya sa sinasabi nila na mayroong unexplained wealth si Vice President Sara Duterte. Hindi nila may paliwanag saan, anong batayan, saang property, anong pagpapatotoo na nangangamkam ng kayamanan na iligal at nakakaduda si Sara Duterte. Saan ito? Wala. Ito po ay mga laway lamang. Kaya gusto nilang mag-attend doon si Vice President Sara Duterte. Mag-attend doon ang mga bank officials na gusto nilang ipatawag kahit na ito ay covered ng bank secrecy law, para doon sila pipiga at mag-produce ng ebidensya. Mali po yun. Yan po ang tinatawag na fishing expedition. Hindi po gawain yan ng Committee on Justice dapat. Yan ay gawain noong mga nagrereklamo kay Vice President Sara Duterte, kasi may doktrina dyan na when you come in court, you have to be prepared to present your evidence. O di wala ka palang ebidensya, ba't nyo itutulak pa ang mga gawa-gawang kwento laban kay Vice President Sara Duterte? Sinabi na yan ng Korte Suprema na ang prinsipyo sa batas na tinatawag na equal protection of law at ang due process of law nag-a-apply sa lahat at pati sa Vice President. Ang pagrespeto sa Vice President ay ang pagrespeto sa opisina ng Vice President bilang standby constitutional successor to the President sakaling magkaroon ng vacancy in office. Mahirap bang intindihin yon na dapat yung equal protection and due process ng batas ay ina-apply din kay Sara Duterte. Kung gusto nyo siyang tanggalin at papanagutin, i-provide nyo ang ebidensya, pero hindi nyo pipigain at kakalkalin doon sa proseso na wala pala kayong bit-bit at lalang ebidensya. Klaro? Kaya kangaroo court ang tawag sa inyo. Pangatlo, alam naman po ng lahat na hindi ito tungkol sa pananagutan, hindi tungkol ito sa korupsyon o mga pagwawaldas, paglulustay at pag-abuso sa pondo. Kasi kung tungkol ito dito, dapat ang unang inimpeach at inilagay sa trial for impeachment si Marcos Jr. Di po ba? Between Sara and Marcos Jr., si Marcos nasasangkot sa 1.4 trillion pesos na iskandalo ng pagnanakaw sa mga flood control projects na naging ghost projects at naging hausyaw, naging peke. At itinuturo siya ng maraming ebidensya, testimonya at mga pagbubunyag, including ng mga kasamahan nila sa sindikato like si Saldico, yung mga nag-deliver ng mga former soldiers na tauhan ni Saldico, yung testimonya o yung pahayag na binunyag ni Adrian Bersamin na dating undersecretary ni Marcos dyan sa Malacanang, yung conversation nila. O bakit hindi ito binigyang pansin? No? Si Martin Tambaloslos po, hindi siya impeachable official. Hindi po siya pwede pa-impeach. Pwede siya ipa-recall sa distrito niya,
dahil nababayaran niya, nakokontrol niya sa pera, sa kanyang impluensya at poder doon sa Leyte, hindi mo siya maparicall sa eleksyon, no? Hindi 'yon mangyayari dahil nakokontrol nga niya yung ng pera niya yung mga tao at botante doon sa Leyte. So, ang pangalawa, pwede siya ma-expel kagaya ng ginawa ng Kongreso, ng House of Representatives, na pinatalsik nila si Congressman Arnie Teves. Pero hindi rin mangyayari yan dahil mga alipores at mga bayaran suhulan at mga attack crocodiles ni Romualdez ang karamihan ng kongresista. So, mukhang pera din at mga swapang sa pera. Hindi rin mangyayari yan, mga kababayan. Yan. Kaya, hindi siya matatanggal dyan. Si Marcos pwedeng mapatanggal at si Sara Duterte through impeachment. Pero dapat sumusunod sa prosesong tama at hindi po ginagawang ito parang laro ng demolition operations sa laro ng politika, which is yan ang ginagawa kay Sara Duterte. Ngayon, alam natin na hindi ito tungkol sa pananagutan. Ang ginagawa ng House of Representatives, ito ay patungkol sa taktika nila na matanggal po sa pagiging Vice President si Sara Duterte at hindi na siya makakatakbo pa sa anumang posisyon sa gobyerno, including ang pagiging kandidato sa pagiging presidente sa 2028 kapag siya ay na-convict sa impeachment. Yon ang kanilang objective. Pero dahil hindi po nila Tambaluslos at nila Marcos sigurado na makukuha nila hindi sila sigurado sa 16 senators that they can have that numbers, no? Yung numero ng 16 senators na magboto ng yes to convict Sara Duterte. Nagsasagawa na sila ngayon ng mini kangaroo court trial dyan sa may House of Representatives para wasakin at dungisan ang pagkatao ni Vice President Sara Duterte. That's the purpose of that mini kangaroo court. Number one, mag-fishing expedition at ikutan at labagin ang mga batas at proseso. Dahil alam nila na hindi nila ito magagawa doon sa Senado kapag nandoon ang totoong trial sa impeachment when the Senate will be convened as an impeachment court. Number two, gagamitin po nila ito na pagkakataon para magpropaganda. Umatake kay Sara Duterte at pakasamain siya at tapunan ng mga putik. Kaya nagkakaroon sila ng mini-mini trial na parang kangaroo court nga, walang prosesong tama at binabaloktot ang equal protection of law principle at ang due process that should be afforded also to the Vice President na una nang sinabi ng Korte Suprema. Kaya may mini kangaroo court trial dyan. Number 3, naglalayon po sila na lutuin ang public opinion sa pamamagitan ng pagpapatestimonya kina Madriaga, which is according kay Congressman Rufus Rodriguez, polluted witness. Hindi mapagkakatiwalaan sapagkat ito ay bayaran sa mga highly organized crime operations such as allegedly sa kidnap for ransom, mga trafficking ng armas at mga gun for hire according to the PNP revelations ng Philippine National Police previously pa. At pati itong si Trillanes na alam natin po, rabid anti-Duterte ito. Kaya itong mag-imbento ng mga kwento, pati ang mga kwento na babangon ang patay sa mga sementeryo sa pamamagitan ng drawing niya, ay kaya niyang gawin yan. Kagaya ng Bicoy story niya, yung totoong narcolist, itinuro ito kay Trillanes na siya daw ang pasimuno pala noon. According kay Bicoy, according sa iba pang mga nag-testify noon. So, ito ngayon ang gagawin nila. Maglulunsad sila ng all-out mini kangaroo court trial bago pa man nila ipaakyat sa Senado. And that is the objective why they are issuing subpoena. Pinapasubpoena nila si Sara Duterte, pinapasubpoena nila mga abogado, mga bank officials, kahit pa na ito ay dapat ginagawa na lamang doon sa Senate Impeachment Court. Ba't hindi na lang nila idirekta doon? Pagbutuhan nila, no? 'Di ba? Pagbalik nila o ngayong April, magpa-convene sila ng special session sa plenaryo, 3 araw for example, no? At doon magbutuhan na. Kasi alam na ng taong bayan na iaakyat nila yan sa Senado.
because they only need 108 numbers sa House of Tambaloslos. And they have more than 108 na mga kongresistang buaya na pipirma dyan. Kaya pwede namang idiretso na nila sa Senado. At ang Senado ang magdedesisyon kung ipagpapatuloy at bubuksan ang impeachment court at impeachment trial. At doon na haharap si Sara Duterte at ang mga nag-aakusa at pati ito ang House Committee na bubuuin nila ang kanilang mga prosecutors. Ayan. O ba't hindi sinusunod yan? Kasi iba ang objective nila. Ang objective nila, kung hindi man mapapakonvict si Sara Duterte, tatapunan nila ng putik. Sisirain sa propaganda, wawasakin ang kanyang pagkatao hanggang sa lutuin nila ang mga pampublikong opinyon laban kay Vice President Sara Duterte. And that is where itong alliance ni Marcos at ni Romualdez sa mga komunistang terorista at sa mga hilaw na komunistang kasabwat ng mga yellow and pink zombies and opportunists, diyan na pumapasok. Pati ang simbahan katoliko, ang CBCP, na nagiging kasabwat na rin itong mga dilawan at pinklawan sa kanilang mga pananaw at pati sa urban operatives ng CPP, NPA, NDF. Kaya niluluto nila ang mini kangaroo court at the House of Representatives in order to totally launch, ilulunsad nila ang atake propaganda todo laban kay Vice President Sara Duterte. Kaya tama lang po na tinatawag yan na mini kangaroo court, meaning walang bisa, walang katuturan, at yan ay isang uri ng political demolition job na inilulunsad nila Marcos Jr. at nila Martin Tambaloslos na silang nasa likod nito upang ilihis din nila ang issue sa malawakang pandarambong at sistematikong pangungurakot sa mga programa ng gobyerno, lalo na sa flood control anomaly and scandals nila na umaabot na sa 1.4 trillion pesos ang ninakaw na hindi po nasisingil pa at napapanagot ng mga mamamayang Pilipino. Mga kababayan, ang ating habilin palagi, maliban po sa pagsubaybay, pag-promote, pag-link, pag-share at pag-like ng ating videos at mga talakayan dito sa Balita at Talakayan, ay pakatandaan natin. Mahalin natin ang bansang Pilipinas, walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ring mga Pilipino. Maraming salamat para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. May God bless everyone, and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Maraming salamat po. Mabuhay. Ito si Ka Eric. Bye for now.